Isang ancestral home sa Quiapo sa Maynila ang dinadayo ngayon matapos itong maisaayos. Hindi katulad ng bahay ng ina ni Dr. Jose Rizal sa Biñan, Laguna na gumuhon at lahat hindi pa rin daw maipapagawa. Paliwanag ng National Historical Commission of the Philippines, wala daw kasing pera ang gobyerno. May report si Salima Refran. Salima? Jessica, nakapandulo mo nga yung naging pagguho ng isang bahagi ng Alberto House. Yan yung ancestral house ng ina ni Dr. Jose Rizal na si Doña Chodora Alonzo. Pero mas nakapanghihinayang naman yung sagot ng National Historical Commission na nagawa na raw nila ang lahat ng kanilang magagawa sa issue ng pagsagip sa naturang bahay. Pero kanina, Jessica, isang antigong bahay ang aming binisita sa Quiapo, Maynila at nakita namin na mula sa pagiging condemned na ibalik ang dati nitong kinang at ganda. Magigintab na sahig, mga bintanang may kulay pa ang salamin at harapang puting-puti. Sinong mag-aakalang ang bahay na ito na animoy bago, dating tinuring na condemned at hindi na raw pwedeng tirhan? Kilala ang Hidalgo Street dito sa Quiapo, Maynila para sa iba't ibang mga tindahan na may samot-sari mga tinda. Pero lingid sa kaalaman ng publiko, dito rin sa kaling ito, nakatayo ang mga dating mararangyang mga bahay ng mga kilalang pamilya noong panahon ng Kastila. At kahit naluma na ang karamihan sa kadala ng panahon, may isang bahay na naibalik ang kinang at ganda. Ito ang Bahay Padilla. Itinayo noong 1800s ang bahay ng kalululuhan ni Manny Padilla. Pero dahil sa higit 2 siglo ng Bahay Padilla, napabayaan na ito. At imbes na hayaang maluma at magiba, nagdesisyon si Manny na ayusin ang bahay. Ang dating sahig na nara, pinutol-putol at ginawang mga pader. Ang kapis na bintana, pinalitan ng makukulay na salamin. Ang mga antigong gamit, pinaliha at binarnisan para maibalik ang kintab. Alam ko na for the next 100 to 200 years, nandito pa to. Kasi nirestore ko eh. Parang bago na, maski na luma, parang bago. So yung mga anak ko, sila makikinabang nito, mga anak nila. Kaya ngayon pa lang, binibisita na ang Bahay Padilla na inaayos na bilang gallery ni Manny. Si Tina at Pascal, nagkasama sa grupo na nagre-restore ng San Sebastian Church, hindi napigilang mamangha sa ginawa ni Manny. If we do what has been done in this house. So it has so much potential if you look outside. It's like a jewel down the street. And if you have that one spark, maybe the rest will follow. Malayong-malayo ang sitwasyon ng Padilla Mansion sa Bahay Alberto na ancestral house ng ina ni Dr. Jose Rizal na si Doña Chodora Alonzo. Nito lamang linggo, gumuho ang malaking bahagi ng bahay. Wala na kasi itong sahig at kisame. Maging ang pundasyon nito, hinukay na. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, nagawa na raw nilang lahat ng kanilang magagawa sa Bahay Alberto. Sa mga ganyang bagay, kailangan siyempre yung yung cooperation din, tsaka yung consent ng owner na unfortunately, parang hindi naman sila willing. Bagamat nakasaad sa batas na ang gobyerno may karapatan na unang alukin na pagbentahan ng mga National Cultural Treasure, wala namang pondo para rito ang NHCP. Sa budget ng komisyon ngayong taon, wala pang 10 milyong piso nakalaan para sa restoration. Kasama pa rito ang pangangalaga sa mga lugar o bantayog na nasa ilalim ng ahensya tulad ng Rizal Park. Wala namang ganung kalaking pera kami para mabili yung property na yan. So, parang masabi ko lang, we exerted all possible effort para talaga maano naman yung bahay na yun. Kaya lang, kailangan talaga din naman ang consent ng mga may-ari ng bahay. Jessica, ayon sa NHCP, talina raw ang kanilang mga kamay sa kagustuhan na may-ari ngayon ng Bahay Alberto. Ilang beses na raw nila itong sinubukang kausapin at sa ngayon, sana raw sa panawagan ng publiko ay maantig ang puso nito. Jessica? Okay, clarification sa Lima, no? Pwedeng tumulong yung local government ng Biñan, pero ayaw, tama ba? Ayaw nung kasalukuyang may-ari? Tama ka dyan, Jessica. No? Ito ng bahay na ito, ilang beses na raw sinubukang bilhin ng lokal na pamahalaan ng Biñan. Nag-usap na daw sila 20 million pesos yung ino-offer nila. Pero tumanggi raw itong may-ari na ngayon ng bahay. Maging ito din NHCP ay nakikipag-usap nga na kahit papaano ay ma-restore o maibalik nga yung dating ganda ng bahay. Pero desidido na raw yung may-ari doon sa sitwasyon nitong Bahay Alberto. At yun nga, dapat noong 1999 ay
nadeklara na itong heritage house, pero tumanggi yung pamilya at mula doon nawala na raw ayon sa NHCP ng karapatan at jurisdiction itong kanilang ahensya dun sa bahay. Kaya kahit na yung National Cultural Heritage Act ay nagsasabi na pwede sila mag-utos na ipaayos o gawin muling mabuti o maayos ulit yung bahay na yan, ay wala na raw silang magagawa dahil kagustuhan yan ng may-ari ng bahay. Jessica? Okay, pero at least sa storya mo ngayon na ipakita natin na pwede, kung gugustuhin, yung mga old houses, yung mga ancestral homes, relics from our past, pwedeng ma-restore. Katulad nga ng nangyari sa Padilla House sa Quiapo, Maynila. Tama ka dyan, Jessica. No? Kanina doon sa Hidalgo, nakita ko rin, kasi nakikita ko lang doon palagi yung mga tindahan. Pero pag tumingin ka pala sa itaas, makikita mo yung magagandang mga dating bahay na talagang mararangya, mga mansyon ito ng mga kilalang pamilya noong panahon ng Kastila. At sadly, karamihan sa kanila ay talagang in a dire condition na, sirang-sira na. Pero itong Padilla Mansion, talagang inayos, pinaganda, at ngayon ay nakakadraw na rin ng mga turista. At sana yan din yung mangyari doon sa mga ibang bahay sa tabi ng Padilla House. Maraming salamat sa Lima Refran.